Ito, meron tayong news advisory, pero anytime. Standby lang tayo, anytime. May mga news na dapat tayong malaman. Okay na, papasok na? Okay, pasok na! Go, news! Come on, news! Pakinggan natin. Narito na ang mga nagbabagang balita sa mga oras na ito. Ligtas na si Andreas Notter, ang Suwisong bihag ng Abu Sayyaf, at dumating na sa Sulu mula Zamboanga City sina Defense Secretary Gilbert Chodoro at DILG Secretary Ronaldo Puno para sunduin ang napalayang bihag ng Abu Sayyaf na si Andreas Notter. Sisikapin nating makuha sa linya ng telepono ang ating correspondent na si Ina Reformina, pero ang nakikita niyo po ngayon ay ang kauna-unahang video ni Andreas Notter mula nang siya'y mapalaya alas 5:30 kaninang umaga. Siya ay na-recover ng mga Civilian Emergency Force at mga miyembro ng PNP at sinasabing sinusubukan kasi ng mga Abu Sayyaf kasama si Notter na tumakas mula sa kordon na pumapalibot sa Abu Sayyaf na in-establish ng militar at ng PNP. Ayon naman sa isang source na malapit kay Governor Sakurtan, Miyerkules pa lang ay nangako na ang Abu Sayyaf na may isang bihag silang papalayain pagpasok ng 5 ulama sa kanilang kuta. Pakinggan natin ang tinig ni Andreas Notter. All our friends, the authorities of course, all the security forces for all their efforts. Thank you very much. Maksukul. Sir, how are you able to escape? Okay, we are, Andreas is, will take time. Okay, I think we have to take Andreas out of this place because he will need further briefing. And but in behalf Ang nakita niyo po ay isang press conference kung saan unang-una niyong narinig ang tinig ni Andreas Notter at siya ay na-recover ng militar at pulis 74 na araw po mula nang siya'y binihag ng Abu Sayyaf. Napalaya si Notter, sabi ng militar, dahil sa pressure ng mga tropa nito. Namataan umano si Notter kasama ang 7 Abu Sayyaf nang sila'y tumatakas mula sa kordon at inabandona si Notter. Nakaambang na ang malawakang military rescue operation nang makuha si Notter. Samantala kagabi ay aatras na dapat ang mga ulama bilang emisaryo, pero napigilan sila ni Governor Tan nang mapahinto nito ang rescue operation. Layo ng mga ulama na masimulan na ang negosasyon para sa pagpapalaya ng nalalabing bihag na ang Italianong si Eugenio Vanni. Ayon sa source na malapit kay Tan, papasok ang mga ulama oras na matigil ang operasyon. Si Vanni ay sinasabing may malubhang sakit at nangangailangan ng agarang operasyon. Pero ayon sa mga sources na malapit sa mga ulama, maayos pa ang kondisyong ito. Mahigit 3 buwan o 74 na araw na ang dumaan mula ng dukutin ng Abu Sayyaf ang 3 International Red Cross worker. Mauna po sa pagputok ng balita, i-text ang alert on sa 2366 at manatiling nakatutok sa ABS-CBN para sa iba pang nagbabagang balita. Ces Orenia Drilon, magandang tanghali. Okay! Thank you very much, Ces. At siyempre, that's a good news sa ating mga kapamilya at siyempre sa ating bansa. Isa naman po inailigtas palapakan ng ating mga military at ating mga kapamilya na mga talaga nagsisilbi sa bayan. Secretary Ronaldo Puno, napagaling, Mr. Teodoro, maraming po sa congratulations at sana ay mag-ayos-ayos na tayo para yung ating bansa umunlad dahil pag may mga ganyan chismis sa ibang bansa, natatakot na pumunta dito yung ating mga ibang banyaga. Sayang ho na yung pagkakataon na yan. But anyway, sama-sama lang sana tayo. Okay? You understand what I'm saying? I think at the beginning you say thank you to everyone who made the rescue successful. Galing, yeah. That's in the beginning. Yeah, How about in the end? I didn't understand. That's good. Okay. Maglalaro na tayo.